mahirap. Ayan guys, nagsisadatingan na. Unti-unti lang sidatingan yung mga taga-suporta ni Butihing Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Punan natin sa kabila. Ayan. Wow. Ayun, mga kababayan. Banares Sports Center. Okay, ha? Yes! Hello po. Nagsisadatingan na sila mga support. Asal the master plan for the kingdom. This is how I think. This is how my mental self envision. I have always a vision for something in which I go, in which I feel I believe. What is the thing? Ay, minapanapunan ninyo
may nakita ko na binata yung mic. Magandang araw po sa inyo lahat. Handa na po ba kayo sa matatag na Pilipinas? Handa na po ba kayo na matapos ang korupsyon? Yan ay ilan lamang sa magagandang plano ni Pastor Apollos Kibuloy. Pero gusto ko munang batiin yung mga leaders na kayo, JC, leaders na kaya seminary. Siyempre, yung mga kapwa natin vloggers, Bistak Pilipinas, BMR Channel, yung babalan yan. Badong, Arateles, at kung sino pa hindi ko nakikita, hindi ko nalala, sorry. Anyway, sayang lang at wala si Pastor dito sa harap natin ngayon dahil siya ay hinihintay. Pero sana, naririnig ni Pastor ang hiyawan at sigawan na mga nandito. Ito ay tanda ng solidong pagsuporta at pagmamahal kay Pastor Apollos Kibuloy. Actually, marami na sinabi si Boss Dada, parang naubusan na kami. Magkukwento na lang ako sa inyo. Gusto niyo po ba magkwento? Ay, salamat naman. Hayaan sila na maglaot sa dagat para mag-banding, para magbakasyon. Sa madaling salita, nagbakasyon po sila, nagpunta sila sa laot, at sa gitna ng kanilang paglalakbay sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng bagyo. Sila po ay inabot ng bagyo sa gitna ng karagatan at sa isang milagro, sila ay nakaligtas at napunta sa isla kung saan nakatira ang ermitanyo. Ayun. Kinugkob sila ng ermitanyo. Pinakain, pinainom. Pero dumating yung araw na kailangan nila umuwi sa kanilang mga bahay o mga tahanan. Pero bago sila umalis, may paalala ang ermitanyo sa kanila. Ang sabi ng ermitanyo, yung sasakyan o bangka nila ay nasira na dahil binagyuhan sila, di ba? Napadpad sila ngayon sa isang isla. Nagkataon na yung ermitanyo ay mayroong bangka. Yun. Yung bangka na yun ay willing yung ermitanyo na ipadala sa kanila. Pero bago umalis yung magbabargada, may paalala ang ermitanyo. Ang sabi ng ermitanyo, kailangan pare-pareho ang direksyon ng inyong pagsasagwan para makarating kayo ng magtiwasay sa inyong paroroonan. At paalala din ng ermitanyo na maraming pating sa dagat na ito. Sa mga tuwid, sila po ay naglakbay na pauwi. Lingid sa kanilang kaalaman na si Martin pala ay may masamang pinabala. Kilala niyo si Martin? Oh. Parang kilala niyo si Martin, ha? Oh. At sa kalagitnaan na kanilang paglalakbay, nung nakita na nila yung daungan, si Martin ay nagsimulang magsagwan patungo sa ibang direksyon dahilan para lumubog ang kanilang bangkang sinasakyan. Si Martin ay malakas ang loob dahil siya lang ang marunong lumungoy sa kanilang magbabarkada. Pero dahil sa kaswapangan ni Martin, hindi niya naalala yung sinabi ng ermitanyo na maraming dagat. Ay maraming dagat, maraming pating sa dagat na iyon. So ang ending, walang nakinabang dahil mayroon silang regalong kayamanan dahil sa ermitanyo. Sabi ng ermitanyo, itong kayamanan na ito ay paghati-hatian nyo at bahagian nyo yung mga tao na madadaanan ninyo. At dahil sa kasopangan ni Martin, ang ending, walang nakinabang. So, habang si Martin, di ba?
Maraming salamat, Boss Dada. Palakpakan po natin. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado. Woo! Isang malakas na hiyaw. Ito, makikinig tayo ng mensahe mula pa rin sa Banateros. Alam ko, sinubaybayan niyo po sila. Tatawagin po natin isa sa mga Banateros, si Coach Oli! Duterte! 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 Stop! Practice lang po yan. Practice ha. Pagpasensyahan nyo na po dahil ako yung mag-i-speech, lagi kong sinasabi yung katotohanan. Ako po ay mahiyain. Sanay lang ako humarap sa camera nang walang kasama. Ngayon, napakadami nyo po. So, iiksian ko lang po ito. Mga 5 minutes and 1 day. Kanina, sinigaw natin yung Duterte. Practice pa lang yun. Pwede ba natin isigaw? Kiboloy! 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 Kamusta energy? Kamusta na? Kiboloy! 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 Alam niyo, sa katotohanan, pag nakikita ko ang politika natin, nawawalan ako ng pag-asa. Ito na ang pinakamasamang gobyerno. Tama, tama. Diretsahan na po, wala na akong pangalanan. Ano ang ginawa nila? Nga yung mga tao sila, tiba-tiba. Sila busog na busog, mga tao, gutom. Ops, ganyan kayo ng ganyan ha. Eto, minsan nga gusto kong sabihin, kung sakaling makakausap ko si Pastor Kibuloy, gusto kong magpa-hair follicle test. At kung gagawin niya, sana sabay kami. Kailangan na natin na maayos na gobyerno. Tama! Para tayong isang dugo na sinipsip ng vampira. Ubus tayo dito. Kaya ako sa totoo lang, nawawalan ako ng pag-asa. Buti na lang, nag-decide si Pastor Kibuloy. Alam mo, real talk lang ha, real talk. Pag sana magagalit pa kami mga kaibigan tayo dito. Yung totoo lang po. Wala akong nakikita na pwedeng magbago ng trajectory ng politika sa Pilipinas. Lahat same. Pero ba kayo naisip? Yung si Pastor lang. Lahat pare-parehas ang ginagawa. Lahat nangangako. Ilang taon na ako. Wala namang nangyari. Yung number ni Pastor Kibuloy, malapit ko nang abutin. Wala pa rin nangyayari. Minsan napapaisip ko, mababait yung mga patiran nyo sa Japan. Parang gusto ko doon.
Joke lang, hindi ko po kayo iiwan. Wala pong iwanan dito. Kahit ipatawag po kami. Wala ngayon, sarado sila. Napakalaki ng magagawa ni Pastor John Kibuloy, pabalik. hindi lang sa taong bayan, pati sa mga politiko. Magkakaroon ng magandang halimbawa. Wala akong nakita bukod kay PRRT nang bumalik ng tradisyon sa politika. Yung may tapang na ibahin. Hindi umasa sa mga gambling lords, drug lords, at kung ano-ano pang lords. Sila yung Lord ngayon eh. Wala akong nakikita. Sa totoo lang. Tingnan nyo ang nangyayari sa atin. Mukhang tayong pang bumaba ng mga buhaya. Ang inaasikaso, impeachment. Ang inaasikaso, vloggers. Pag tinignan mo naman yung buhay nila, yung kapatid, drug lord. Kaliwan kanan ang properties. Sinisilip yung 125 million. Samantalang sila, ang laki ng kurakot. Ang ganda kahapon ng interview namin kay Kong Alvarez. At doon sinabi niya, walang basbas na nangyayari, walang galaw, hanggang walang basbas yung buhaya. Kaya hindi tayo maayos-ayos eh. Magtulungan po tayo na ikampanya si Pastor Kibuloy. Pastor Ki. Maraming salamat nga pala kay Pastor Kibuloy dahil kami Banateros ay nagbigyan ng tsansa. Tayo! Kibuloy! 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 Maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Nagsalita na nga si Manong Boy na itataya niya pati yung aming mga challenge para kay Pastor Apollo. Nagsasuffer si Pastor Apollo Kibuloy ngayon dahil sa politika. Ang nananahimik na Kingdom of Jesus Christ ay binalasuwas ng politika. Binalahura nila pati yung simbahan. Binalahura nila yung holy grounds ng Kingdom of Jesus Christ. Pati yung eskwelahan, sinira nila. Pero nakikita ko si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya yung tao nagtatanim ng galit at sama ng pagkos. Dahil sa mga experiences na yun, inabuo yung kanyang kagustuhan na tumulong sa bayan beyond sa pagtulong kapag may kalamidad, sa pagsawata sa mga komunista. Ipinapahiram niya yung kanyang sarili
para magkaroon tayo ng kapatatagan, magkaroon tayo ng gobyerno hindi kawatan, at manumbalik yung tiwala ng mga Pilipino sa mga politiko. May napipintong impeachment kay VP Sara. Actually, impeached na si VP Sara sa proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako'y nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaloob ng ating dakilang Ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inaris Gym tayo, Pasig City, sa Luzon, sa Sindalan Gym, sa Fernando, Pampanga, Barangay Mulambis Gym, naman sa Kasiguran, Sorsogon, at sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Linuan, Cebu, Barangay Macabong Gym, Ramok City, 3K Sports, Sincam, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Lower Ticayas, Tipolo City, Barangay Santo Niño Gym, Coronel City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at Capitol Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, yan sa Barangay Ogot Gym, Pico City, Toril Gym, Davao City, Barangay La Filipina Gym, Tagum City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na pangununsad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Marahil maraming tayo sa panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay, itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. Kaya ako'y nagpapasalamat at ako'y naunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na mayroong mga panibagong misyon na binibigay ang dakilang Ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin naunawaan sa pasimulan. Ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam. Ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng ating mga hakbangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad kung ako ay nasa pasimula pa lang ng ating paglilingkod, ministry, ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling at naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyon yon hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob na nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging evangelista ko sa mga panahon yon sa aking denominasyon hanggang humantong sa panahon na parang lahat bibigay na nila sa ating kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi inaasang pagkakataon ay kinuha ko ng dakilang Ama. Nagkaroon ng problema
At to make the story short, umantong nga ako sa kitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod kapag sa aking kalooban yun. Pero may kapangyarihang humahatak sa akin papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban. Nalaman ko siya talaga ang may akda nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng isang taon ay pinaunawa ng dakilang ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa buhay na may pribilehyo sa aking denominasyon ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya inusig at itinakwil. Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsubukan na yun ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsubukang iyon na mga gawin ng kaaway ng aking espiritu na walang iba kundi si Satanas, ay hindi napinal ang aking pangako. Ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban. Ipinagkaloob sa akin ang bansang kaharian. Sariling bansa niya na wala na po akong among tao. Wala na akong leader na tao. Hindi naging leader ko ay ang dakilang ama, ang ating Panginoong Jesucristo. At nakita ninyo sa loob ng mga nagdala, pinamahala sa aking dakilang ama ang buong bansang kaharian hanggang sa ito'y lumaganap sa buong sanlibutan, naging matagumpay, naging malawakan, at nasakop natin ang buong sanlibutan, at ang kanyang mga pangako ay naging may katuparan nang sinabi niya gagawin kitang measurement o standard ng kaligtasan at kahatulan sa buong sanlibutan na pinadala niya ako. Ang mensahe ko nga, nakita niyo from A to Z observation ay napasa inyo na mahirap talaga na ito'y may pahayag kung walang isang taong sumunod sa kanyang kalooban na hindi mababali ang kanyang pangako susunod anuman ang kapagsubukan na ilalakad sa kanyang harapan. Ako po'y nagtagumpay sa bagay na yon. Nung tayo'y naging matagumpay na at nakita ko na exponentially pwede nang lumago ang bansang kaharian, isa na itong institusyon na kahit wala ako, kayo ay lalago sa inyong spiritual revolution, financial revolution at revolution of excellence na siyang kabahagihanan ng mga trabaho o ng mga gawain na kailangan ipinadala niya sa atin dito sa lupa hanggang sa tayo ay naging mature. Hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposisyon at mga desisyon natin gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal ang hinirang na anak. Kaya, nang nakita ng kamayan, kala natin yun ang maging katapusan, glorification, ihintay ko na lang ang glorification period na darating sa aking buhay. At habang wala pa yun, I will just enjoy the fruit of the labor of the ministry. At ang aking saganang akin, ako ay pupunta na lang sa mga dako na kung saan meron tayong mga lumalagong mga gawain habang ako ay naghihintay sa takdang panahon ng glorification. Hindi ko alam na merong ibang plano ang Ama, kaya nagkaroon naman tayo ng hindi inaasahang problema. Hindi inaasahang problema, pasimula ito sa Hawaii, noong 2018 hanggang sa kasalukuyan, nakita ko ang aking sarili sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagkulay-bulay ko na sinabi na naman sa akin, huwag ko nang alalahanin ang bansang kaharian sapagkat ito ay siya ng matibay
matibay na ang kanilang ito hindi lang makakailanman. Tuparan na kanyang sinabing, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Sinabi niya yan na ay tatayo ko ang aking katawan, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, na kahit pa ang mga pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makatitinag sa kanya. Kaya nasubukan tayo sa 16-day siege at sa iba pang mga kaganapan ng June 10, August 24 to September 8. Ito ang perfect na pagpapahayag ng kasamaan, ngunit hinarap tayo ang perfect na pagpapahayag naman ng kabutihan sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Tayo sa pagkakayan sa nakipad sa kanyang mga utos na love your enemy, do good to them that hate you, bless them that curse you, pray for them that despitefully use you, and persecute you. Natupad po natin yun. Walang ibang nakakatupad noon, kaya naging matagumpay ang Third Testament at pagkatuparan nito ay walang bakong pangyayaran. Nakita na kamayo na sa ating mga buhay, ganito pala ang kanyang mga layunin na itong lahat ay matutupad muna. At nang natupad na ito, hindi natin inaasahan magkakaganito. At ito pala ay naging blessing in disguise para sa atin. Hanggang sa ako ay naging katulad ng apostol na si Pablo. Alalahanin ninyo, kalahati po ng New Testament ay isinulat ni Pablo sa loob ng binangguan bago siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Ako ganun din. Nakita ko ang aking sarili. Nandito ako sa piitan at kung titingnan mo sa isang makataong pananaw, ito ay masama para sa atin. Ngunit, tingnan po ninyo sa espiritual na dako, ito ay blessings in disguise. Kaya, itong sarili, magagawa, naman sa akin na anak, pumasok ka sa larangan ng secular na pamamahala. In other words, sa politika, sapagkat yan ang kapangyarihan na umapi-api sa iyo. Alam ninyo, matahimik tayo sa ating ministry. Wala tayong pakialam sa secular na sanlibutan, kundi ang ating pong ministry ang siyang ating inaatupag at siyang ating pinamamahalaan hanggang sa ang pintuan ng impyerno ay dumating sa ating katahimikan at tayo'y ginulo. At nang nangyari ito, ako ay pumunta sa aking kinalalagyan ngayon na hindi ko talaga inaasahan, ngunit naging kalooban ng Diyos. Kaya pala upang dalhin ko ang kapayapaan, ang kagandahan, ang kabutihan sa kailangan sa nilikutan na puro naman sa nilikutan. Kaya ako ay binigyan direksyon ng Diyos na by force of circumstance, ako ay pumasok sa larangang magulo ng politika na kalooban ng Diyos na kung tayo ay kanyang pagpapalain dito, dadalhin natin ang mga prinsipyo ng bansang kaharian. Magkaroon ng kabalalan, magkaroon ng direksyon, at magkaroon ng pagpapala sapagkat ang hinirang na anak ng Diyos ay nanditian na. Binigyan tayo ng financial na kapangyarihan, binigyan tayo ng media kapangyarihan, binigyan tayo ng material na kapangyarihan, binigyan tayo ng spiritual na kapangyarihan. Ngunit political na kapangyarihan ay hindi pa napagkaroon sa hinirang na anak na siyang ginamit ng masama upang tayo ay api-apihin, upang tayo ay kunan ng justisya. At ngayon, ako ay pinamahalaan ng Diyos upang ang direksyon ko ay papunta sa magulong mundo ng sekular na sanlibutan.
Katuparan din ito ng sinabi niyang iiwan niya ang kanyang upang 99 na nasa kasiguruhan, nasa kaayusan, nasa prosperity, nasa peace, stability, at siya hahanapin niya ang isang nawawala. Nakikita mo po ba sa Pilipinas na parang mga araw ng tupa na wala pong shepherd o walang pastor na aakay sa kanila sa landas ng katahimikan, sa landas ng kabutihan, at sa landas ng kaayusan. Kaya nakikita ko ang misyon ng Diyos na ako'y pinapunta rito upang dalhin ko kung anong ginawa ng Diyos sa bansang kaharian, dadalhin ko rin dito sa magulong sekular na outside of the sekular na bansa natin Pilipinas, na ang politika nila ay puro kaguluhan, puro iskandalo, puro pera ang pinag-usapan magmula sa pasimula hanggang sa katapusan, ngunit wala pong kaayusan. Wala pong development at walang nakikitang kabutihan para sa mga kanyang mamamayan. Kaya ako ay binigay ng Diyos bilang asin sa lupang ito, bilang liwanag sa lupang ito, upang naman sila ay makakita ng kahiligan, ng kaayusan, ng kasaganaan upang makita nila. Sapagkat ang ministry po ni Satanas, tulad ng sinabi ng 10:10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Ang magnanakaw, pumunta rito, ang magnanakaw, pumatay ang kumesa. Ngunit ang anak ng Diyos pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganaan. Yan po ang ating dala sa mangulong mundo ito ng politika. Kaya pag tayo hawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na pagkakalilang na anak, na walang korupsyon, na walang divisyon, na walang away, na walang kabuluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko kung saan dati na po pagkalooban ng Ama ng mga pangyarihan sa direksyon yung binigay niya sa akin na tayo ay mahihulog-hulog bilang senador at isang araw ay baka mataas pa riyan para makita ay kabuti na tayo natin sa bansang secular ng Pilipinas. Magdadala tayo ng kalinisan, kagandahan at kalusugan, at magdadala tayo ng kasaganaan, ng progreso, ng development sa bansang ito, sapagkat hindi na natin kailangan ang popularity, hindi natin kailangan pera, hindi natin kailangan, wala na tayo yan. Gagamitin natin ang lahat ng pera, pagpapalang ito na nagmumula sa kawan ng bayan kung saan tayo pagpapalay ng Panginoon para sa kaayusan at sa prosperity ng bansang Pilipinas. So pang ang mga tao naman dito ay makakita na meron talagang isang leader na kahit na wala na ang tunay na leader natin, ang Pangulong Duterte, na siyang nagpakita ng tunay na leadership. Ngunit sa kasamang palad, 6 na taon lamang siya. At ngayon nakikita natin na para tayong isang manok na walang ulo na tumatakbo at walang direksyon. Ngunit nakita ko kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa Mangulong Mundo upang tulad namin ko magbigay ng direksyon, magbigay ng kaayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world economic malinis, walang basura, maganda, maayos, maestero, malinis, postal, malinis, nagtatayo ng puno araw-araw,
at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag natin bansang mahal natin. Kaya ako po ay nandito ngayon tulad ng Ministry ng Hinirang na Anak. Alam ninyo, ang triple ministry ng Hinirang na Anak ay Mosaic, Solomonic, at Prophetic. Sa Mosaic, eto na nga, si Moses lumaki sa Egypto. Pagkatapos, dumating ang problema after 40 years ng kanyang buhay doon bilang isang prinsipe ng Egypto. At kinuha siya ng Diyos mula sa kanyang karangyaang buhay. Nagkaroon ng problema, nakita niya ang kanyang sarili at the backside of the wilderness. Nandun po siya sa ilan. Pero ninyo ang problema yun na mula sa karangyaan, nakita niya nag-iisa na lamang siya ngayon. Kaya pala nagkaroon ng problema dahil may plano ang Diyos sa kanya na siyang gagamitin tagapagligtas ng bayang Israel dahil sila ay nasa pagkakaalipin sa kamay ng Ehipto. So, si Moses, isang araw, nakarinig ng tinig at sinabi, Moses, nakita kasi niya ang isang nag-aalaw na tanim na hindi naman nasusulong at kanya nilapitan nito at narinig niyang boses ng Diyos na sinasabing, alisin mo iyong panyapak sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay isang banal na lupa. Iyon ang misyon ng Diyos sa kanyang tinawag siya at binigyan ng direksyon upang bumalik sa Egypto na magulo, na secular, upang iligtas ang kanyang bayan para sa pagkakaalipin na mawala sila at sila ay pwedeng magsamba o maglingkod sa Diyos na wala kong nag-aalipin sa kanila. Sa aking Mosaic Ministry, ako ay pababalikin sa secular na sanlibutan. Ako ay gagamitin niya ang leadership ng Hinirang na Anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-bribe ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa kalisan, at magpapatuloy sa pagpapala na inutuos ng Diyos sa bansang ito. Once na namulat ang mata ng mga Pilipino na kailangan nila ang leader na katulad ko, upang naman makatikim sila o makaranas ng pagpapala atin ang dinanas sa ating bansang harian, ang KOJC. Kaya ako'y naririto ngayon para sa mission nito na pinakita ng Diyos sa akin na gusto ko ano hindi sapagkat wala po akong planong maging politiko. Hindi po ako politiko. Kahit ako'y pumasok sa politika, hindi pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Huwag ninyong tawagin politiko kahit pumasok sa politika sapagkat hindi po ako traditional na politiko na papasok lang sa politika upang ang layunin ay magpayaman sa sarili, magnakaw sa kaban ng bayan at manlinlang sa mga tao. Ako po'y narito pagkikita ko ang leadership ko sa bansa ito na isang tao na pumapasok sa magulong politika na hindi politiko o leader at isang pastor ng kawan na nawawala upang sila naman ay magkaroon ng direksyon, katahimikan at pagpapala. Kasaganaan ang hinaing ng taong bayan ay mga sentimento ng dissatisfaction. Sapagkat wala akong leader. Maraming politiko ang bansang ito pero walang leader. Ako ay hindi po politiko. Ako ay isang leader. Ang Diyos lang talaga ang matutupad dito at hindi na dadaan sa kamay ng tao. Kagad-agad ako ay maglilingkod sa inyo ng tuwiran. Pero dadaan pa tayo, nananalangin,
Sana mabuksan ang mga mata ng tao para makita nila ang leadership ng anak ng Diyos na naranasan na kaya po, pinalabas ko para ang leadership na ito ay maipabukbuk ko naman sa bansang Pilipinas na napakaraming politiko pero wala pong leader. Kaya merong dissatisfaction, merong poverty, merong division, at merong pagkakaniya-kaniya. Ito po ay mawawalang lahat once na tayo ay naitulog na sa Senado at nagkaroon ng kapangyarihan upang may sakatuparan ang mga plano nating puro kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Papasalamat ngayon para sa akin ang mga po ay nasa glorification era ay magiging kabahagi ito ng kasaysayan ng bansang kaharian na isang araw mayroong isang tulad ni Moises na ipinadang muli sa sekular na sanlibutan ng Ehipto at iniligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin ng mga nag-aalipin sa kanila sa kalukaan, sa panlilang, sa kawalang direksyon, at walang kasagana. Tingnan ninyo, napakalit ang bansa natin, napakayaman natin sa natural resources. Bakit 87% ay nasa karukahan pa rin? Divided into A, B, C, D, E. A, B, wala tayong problema, puro mga milyonaryo lang. Ang C, D, E, yan po 87% na puro nandiyan ang problema ng karukahan, droga, krimen, at ang kawalan. Nandiyan lahat. Bakit? Sapagkat wala pong leader. May paminsan-minsang leader tulad ng ating Pangulong Duterte. Ngunit 6 na taon, pagkatapos ng 6 na taon, balik na naman tayo sa cycle ng kaguluhan, sa cycle ng awayan, ng bangayan, ng iskandalo, ng pera ang pinag-uusapan. Dapat ang pag-usapan natin, ang pera pumunta ng pagaganda ng ating mga daan. Kahit saan ka pumunta, pwede ka mag-kotse. Nagkakabit-kabit na ang ating mga isla. Meron tayong bullet train papuntang Luzon. Mindanao. Ang meron pumuntahan ng Department of Health. Libre ang medisina, libre ang doktor, libre ang hospital. Napakaganda ng meron pinuntahan ng edukasyon. Sapagkat libre ang pag-aaral, libre ang edukasyon at may quality pa at may pagkain pa ang ating mga anak. Kung wala silang pagkain sa bahay, dumiretso ka na lang sa paaralan. Meron ka na itong agahan, meron ka pang hapunan. Yun sana, pupuntahan ang maraming pera pasigurado taon hanggang sa katapusan ng taon, iskandalo sa pera kung saan pumunta, hindi natin alam kaya dimandahan dito at dimandahan doon. Sa akin pong leadership, kung ako'y pagkakatiwalaan ng mga tao, tulad ng pagtitiwala ng Diyos sa akin, aalisin po natin lahat yan. Pera ng bayan. Ako ang magbabantay sa anumang budget ng pera ng bayan. Ako ang nananahin kung magkakaroon tayo ng presidente na tulad ni Inday Sara at yung vice-presidente na magkakaroon tulad ng ating kapanaginip. At ako'y aalalay sa bagay na yan. O ako naman ang pagkakalooban ng Diyos ng bagay na yan, lalo ninyong makikita ang Singapore, Amerika, at iba pang maulang ng bansa, sasabihin ninyo, ganito sana ang aming bansa. At ang aking pong misyon, ang mga OFWs ay makauwi ng lahat sapagkat ang trabaho hinahanap nila ay sobra-sobra nandito sa Pilipinas at ang kanilang sweldo rin dito mas doble sa kanilang pag-aapin.
once makakita tayo ng isang leader. Hindi politiko, kundi leader. Kaya mali ko na sa isang pumasok sa politika ay politiko na. Marahil ang lahat ng yan, pumapasok sa politika, politiko sila. Ako'y pumasok sa politika, may misyon. Hindi po ako politiko. Ako'y leader na magdadala ng kasaganaan, katatagan, kapusayan, sa mga bilang senador o kaya presidente. Dito sa Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga foot soldiers, sa lahat ng Purple Army na anak ng pastor. At ako'y nagpapasalamat na doon po sa Amerika, sa New York, sa Times Square, nandun po ang ating advertisement. All America ay malawakan din po ang kanilang house to house sa lahat ng mga Pilipino pwedeng bumoto di lang sa Amerika kundi sa iba't ibang panig ng buong daigdig na mayroong mga Pilipino pwedeng bumoto. Kaya ako kayo magpapalimutan na ganito, gano'n.